Matapos matagumpay na makabuo ni Akira ng kontrata ng familiar kay Knight, ang dating makapangyarihang tagapangalaga ng labirinto, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng tagumpay at kaginhawahan. Ngunit bago pa man niya tuluyang maunawaan ang nangyari, napansin ni Amelia ang isang kakaibang liwanag na unti-unting sumusulpot sa lupa malapit sa kanila, isang malaking bilog na may kumikislap na mga rune at simbolo. Dahan-dahan itong kumikislap ng mahiwagang enerhiya na parang may sariling buhay. Isang labasan. Sigaw ni Amelia na gulat na gulat. Napalingon si Akira at nakita rin ang bilog. Hindi ito tulad ng mga hagdang bato o pinto ang nakita nila dati, ibang-iba ito, mas misteryoso at tila sinaunang mahika. Hindi ito daan pataas o pababa, wika ni Akira habang pinagmasdan ang bilog. Ito ba ay bilog ng teleportasyon? Tumango si Amelia, puno ng pagkamangha. Ang sinumang pumasok dito ay madadala sa lugar na pinakamimiti ng kanyang puso. Napaisip si Akira. Ibig sabihin, sa lugar na gusto nilang puntahan? Pero paano kung sabay-sabay ang papasok? Ipinaliwanag ni Amelia na pipiliin ng bilog ang isang pinakamalakas na kagustuhan at dadalhin ang buong grupo sa lugar na yon. Habang iniisip iyon, napatingin si Akira sa bilog at tila may bumalik sa kanyang alaala. Naalala niya ang araw sa kanilang silid-aralan, noong unang beses na lumitaw ang kaparehong bilog at dinala silang lahat sa mundong ito. Kung pareho ito sa bilog na yon, bulong niya sa sarili, baka isa o ilan sa atin ang tunay na naghangad na makapunta sa ibang mundo. Isang taong sawa na sa karaniwan at nakaisip ng, gusto kong mapunta sa ibang mundo. Kahit saan, basta hindi dito. Alam niyang kahit sino, minsan man lang, ay nakaisip ng ganoon. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng pagninilay, tinapik siya ni Amelia sa balikat. Akira. Hoy, Akira. Mahina nitong tawag. Pagkatapos ay narinig niya ang malakas na pag-ugong ng tiyan ni Amelia. Napahinto si Akira, napangiti at napailing. Gutom ka na naman, ano? Sabi niya nang may bahagyang tawa, samantala, sa malayong lungsod ng Yamato, abala si Tsukasa at ang kanyang grupo sa masarap na hapunan sa loob ng isang tradisyonal na bahay-kainan. Kumakain sila ng maiinit na mangkok ng kanin na may sariwang pagkaing dagat. Ang sarap nito! Sigaw ni Daisuke habang nilalamon ang kanin. Pahingi pa po ng wasabi. Masiglang sabi ni Shiori sa naglilingkod. Hindi ako makapaniwala, kanin at tunay na seafood bowl. Sana manatili na lang tayo sa bansang ito. Napangiti si Yuki. Shiori-chan, sobra ka na sa anghang. Baka hindi mo na malasahan ang tuna.